Panibagong aswang, nahuli ng mga pulis. Sabay-sabay natin panoorin yan dito sa channel natin. Kaya't kung ready ka na, tara na. Mag-isa ka lang bang nanonood sa ating video ngayon? Well, huwag mong subukan dahil hindi mo kakayanin. Kaya tawagin mo na ang iyong kasama para 100% na matapos mo ang video na to at makatulog kayo ng mahimbing mamayang gabi. Kadalasan natin natatanong sa ating sarili kung totoo nga ba ang mga aswang. Well, kung totoo man ito, saan ba sila nakatira? Sa katunayan, hindi natin sila matatagpuan o makikita sa mga matataong lugar, kundi nagkukubli sila sa mga walang tao at sila lamang ang mga nakatira sa lugar na yon. Dito, isinasagawa nila ang mga kakaibang enerhiya na gagamitin para makakuha ng kanilang bibiktimahin. Ang mga aswang ay labis na mapanlinlang sa mga tao sa kadahilanang kaya nilang baguhin ang mga anyo nila. Maaari silang magpanggap na hayop katulad nito na naabutan pa ng mga otoridad at nahuli. Ang pagpapalit ng kanilang anyo ay isa sa pinakamahalagang paraan para makakuha sila ng bibiktimahin sa 10 oras ng gabi. Paminsan ay nagpapalit sila ng anyo na tikbalang kung saan kalahati ang kabayo, kalahati ang tao. Mapanlin lang din kung nagpalit sila ng anyo katulad nito na wakwak ang tawag kung saan nakakalipad ito. Ngunit kadalasan nilang anyo ay ang tiktik na mahaba ang dila. Tinawag itong tiktik dahil tiktik ng tiktik, kumbaga sunod ng sunod sa'yo. At kung mapansin mo naman na sinusundan ka niya, bigla na lang itong magiging ibon, kaya tinawag siyang tiktik. Kapre ang nagsisilbing asawa ng mga aswang kung saan ito ay pinakamalaking tao na nakatira sa puno. Wala itong kakayahan na magpanggap bilang tao. Nasa puno lamang ito at naninigarilyo lang. Yun ang paniniwala ng mga Pilipino. Napakababa o napakalaki ng kanyang boses at ang tanging hangarin niyang makuha ay ang mga kababaihan. Umaatake lamang sila kapag sila ay nagagambala o nakukuha ang kanilang teritoryo at pinapatayuan ng mga iba't ibang gusali. Dito ay naghihiganti sila sa mga gumagambala sa kanila. Kaya natin nasasabi na may umaatake gabi-gabi sa ating kabahayan dahil dito sila unang namalagi. Ang tahimik nilang lugar at tirahan ay nawawala sapagkat nasasakop ng mga normal na tao. At sa paglipas ng panahon ay nahahalo na ito sa mga tao na sadyang mapanganib para sa atin. Ngunit kaduwag, may tanong ako sa iyo. Alam mo ba ang history ng inyong bahay? Iyan ba ay masukal, bulubundukin o malawak na kalupaan? O di kaya ay isang sementeryo noon? O baka naman isang pugad ng mga aswang ang lugar nyo dati? Make sure na nakasubscribe ka at i-comment ang sagot sa tanong natin na kung ano nga ba ang bahay mo noon. Sa Pilipinas, kung saan marami ang hindi naniniwala sa ganitong uri ng nilalang. Marami naman talagang nahuli dito sa Pilipinas, ngunit hindi naman napatunayan na sila ay aswang. Dahil ang mga tinuturing talagang aswang ay sadyang mailap at hindi nagpapahuli sa mga tao. May kakayahan silang depensahan ang kanilang sarili. Kaya madali silang makatakas dahil may kapangyarihan sila magbago o baguhin ang kanyang anyo para hindi sila ma-identify ng isang tao. Marahil isa ka sa hindi naniniwala sa aswang katulad ng iba. Kung ganon ay kaya mo bang ipaliwanag ang mga kwento-kwento sa mga bayan na nangamatay ang mga hayop? Mga lumang kwento na mahirap paniwalaan sa panahon ngayon. At ang mga naniniwala na lang dito ay yung mga naka-experience ng mga ganitong senyales.
At habang naghahanap ako ng mga video na patungkol sa aswang na nahuli, may pumukaw sa aking atensyon na may caption na "Aswang, nahuli ng buhay." Kung anong video yan, ating panoorin at nasa sa inyo na kung maniniwala kayo dito o hindi. Ano kaya sa tingin nyo? Totoo kaya siyang aswang o hindi? I-comment mo yun sa baba. At syempre, i-like din ang video na to. At syempre, huwag mo kakalimutan mag-subscribe para ikaw ang unang-unang makakapanood sa susunod nating video. Ano ba yan? Paalam!